Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Ako si Clara at muli tayong magsasama rito sa boses ng pagmamahal upang buksan ang isang pahina ng buhay na puno ng kulay, pait at tamis. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang hinahayaan ninyong haplusin ng ating kwento ang inyong mga puso. Sinasabi nila na ang ginto ay nananatiling ginto kahit itago mo pa ito sa ilalim ng putik. Ngunit ang baso, kahit anong kintab, ay kailanman hindi magiging diamante. Sa mundong ito na puno ng pagkukunwari at matatayog na gusali, hanggang saan mo kayang tiisin ang pangaapi para lamang sa katahimikang matagal mo nang hinahangad. Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong piniling magpakumbaba sa gitna ng mga taong ang tanging puhunan ay isang pekeng maskara. Lumayas ka sa harap ko bago ko ipagiba ang buhay mo. Basura. Halos mayanig ang malawak at malamig na labi ng gusali sa BGC dahil sa talim ng boses ni Clarice. Nakatayo siya doon. Suot ang isang mamahaling red suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng isang babaeng nakayuko. Sorry po, Ma'am Clarice. Hindi ko po sinasadya. Nabangga lang po ako ng lalaking nagmamadali, kaya natapon ng kape. Mahinang sagot ni Maya. Sorry? Do you think your sorry can fix my 300,000 peso Chanel shoes? Tingnan mo. Dinumihan mo ang sapatos ko ng dumi ng pagkatao mo. Ramdam ni Maya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya. Yan na nararamdaman niya habang ang mga empleyadong labas-pasok sa elevator ay tumitigil para manood. Ang lamig ng aircon sa loob ng Alonzo Holdings ay tila humahagupit sa kanyang balat, kasabay ng bawat mapangmaliit na salitang lumalabas sa bibig ni Clarice. Isang hamak na intern ka lang, Maya. Huwag mong isiping porke nakapasok ka rito ay kauri ka na namin. Tandaan mo, Clarice Alonzo ang kausap mo. Sa isang pitik ko lang, pwedeng maglaho ang karir mo bago pa man ito magsimula. Napapikit ng mariin si Maya. Alonzo. Gusto niyang tumawa, pero mas nanaig ang hapdi sa kanyang dibdib. Kung alam lang ng babaeng ito na ang suot niyang puting blouse na nabili lang sa palengke ay nagtatago ng isang katotohanang kayang magpabagsak sa buong kumpanya. Siya ang tunay na Alonzo. Siya ang tagapagmana ng bawat salamin at bakal na bumubuo sa gusaling ito. Pero heto siya, pinapahiya at tinatawag na basura ng isang babaeng kahit sa panaginip ay walang karapatang gumamit ng kanyang apelyido. Huwag ka lang tatayo dyan at iiyak. Punasan mo to. Now! Sigaw uli ni Clarice. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa makintab na sahig. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ang kape sa sapatos ni Clarice habang nakayuko. Nakita niya ang isang maliit na crack sa ilalim ng takong ni Clarice, isang senyales na ang sapatos na ipinagmamalaki nitong nagkakahalaga ng daan-daang libo ay isang magaling na imitation lang. Praktikal lang ako, Clarice. Iyan ang turo sa akin ng buhay. Bulong ni Maya sa kanyang sarili. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Wala po, ma'am. Sabi ko po, tapos na. Tumayo si Maya. Diretsong tumingin sa mga mata ni Clarice. Walang galit, kundi isang malamig na pasensya na tila nagpapahiwatig ng isang bagyong darating. Sana po ay maging maayos ang araw niyo, Ma'am Alonzo. Wika ni Maya bago ito tumalikod at naglakad patungo sa gilid ng labi kung saan ang mga lianera ng pagkain ay naghihintay para sa kanyang allowance na sapat lang pambayad sa upa. Hindi kalayuan, sa likod ng isang malaking haliging marmol, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at may bit-bit na clipboard ang kanina pa nanonood. Si Ethan, ang kanyang mga mata, ay hindi nakatingin kay Clarice, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ang sarili sa salamin ng lobby. Nakafocus ang paningin ni Ethan sa likod ng naglalakad na si Maya. May kung anong bigat at dignidad sa bawat hakbang ng babaeng iyon
na hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling brand ng suot. Kinuha ni Ethan ang kanyang cellphone at may tinawagan. I need a full background check on the new intern, Maya Alonzo. At gusto ko ring malaman kung sino ang nagpasok sa babaeng nagngangalang Clarice. Sa HR, do it quietly. Ibinaba ni Ethan ang phone at muling tiningnan si Maya na ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang bench, pilit na itinatago ang panginginig ng kamay habang binubuksan ang kanyang notebook. Interesting. Bulong ni Ethan. Isang Alonzo na naglilinis ng sapatos at isang Alonzo na peke ang suot. Mukhang hindi lang pala kape ang nagkalat dito sa kumpanya ko. Pagod. Iyan lang ang nararamdaman ni Maya habang hinihilot ang kanyang namamagang sakong paglabas ng dambuhalang gusali ng Alonzo Holdings. Ang suot niyang sapatos na galing sa ukay-ukay ay tila sumusuko na rin sa bigat ng kanyang mga hakbang. Sa BGC, bawat kislap ng mga ilaw ay paalala kung gaano kalayo ang mundong kinatatayuan niya ngayon sa mundong kinalakihan niya. Maya, akala ko ay nag-overtime ka pa dahil sa dami ng pinatambak sa'yo ni Clarice. Napalingon si Maya. Si Ethan. Nakatayo ito sa tabi ng isang lumang motorsiklo, suot ang isang kupas na jacket at may hawak na 2 helmet. Isang simpleng project assistant na laging tahimik sa opisina, ngunit laging nandoon para bigyan siya ng tipid ng ngiti tuwing pagagalitan siya ng mga boss. Tapos na, Ethan. Pinilit ko talagang tapusin para hindi na siya magkaroon ng dahilan para sigawan ako uli. Sagot ni Maya, sabay pilit ng isang nangangiti. Halika na, ihatid na kita. Baka mahirapan ka pang sumakay ng jeep o tricycle sa ganitong oras. Nag-atubili si Maya, ngunit ang hapdi ng kanyang paa ang nagdesisyon para sa kanya. Inabot niya ang helmet at sumakay sa likod ng motor. Sa gitna ng traffic at usok, nakaramdam si Maya ng kakaibang ginhawa. Walang Mercedes, walang driver na nakauniforme, walang pressure na kailangang maging perpekto. Huminto sila sa isang kanto kung saan may nakaparadang kariton ng fishballs at kwek-kwek. Ang bango ng piniritong harina at ang usok mula sa mainit na mantika ay tila isang imbitasyon na hindi matatanggihan. Kain muna tayo? My treat. Yaya ni Ethan habang inaabot ang isang basong plastik na puno ng sausawan. Sigurado ka? Baka masyadong ma-low class para sa iyo to. Biro ni Maya, kahit na ang totoo ay naglalaway na siya. Ano ka ba? Ito kaya ang pinakamasarap na hapunan pagkatapos ng isang mahabang araw. Practical lang dapat tayo, di ba? Allowance lang din naman ang sweldo ko. Nagtawanan sila. Doon sa gilid ng kalsada, habang nakatayo at nagtutuhog ng bola-bolang isda, nakalimutan ni Maya ang sampal ng kahapon. Ethan looks so normal, so real. Hindi niya akalain na ang isang assistant na tulad nito ay marunong makinig sa mga kwento tungkol sa pangarap na mamuhay ng tahimik. Bakit mo tinitiis si Clarice, Maya? Alam nating lahat na hindi mo deserve ang tratong ganoon. Seryosong tanong ni Ethan habang nakatingin sa malayo. Humigpit ang hawak ni Maya sa kanyang baso. May mga bagay na kailangang pagdaanan para mahanap ang tunay na sarili, Ethan. Ang pagtitiis ay bahagi ng pagpapakumbaba. Hindi naman habang buhay ay nasa ilalim tayo. Ethan nodded, his eyes reflecting the city lights. Tama ka. Pero minsan ang mga taong akala mo ay nasa ilalim, sila pala ang tunay na may hawak ng langit. Natahimik ang paligid sa pagitan nila. May kung anong koneksyon ang nabuo, isang pag-unawa na higit pa sa salita. Para kay Ethan, si Maya ay isang misteryo na puno ng ganda. Para kay Maya, si Ethan ang kanyang pahinga sa magulong mundo ng mga Alonzo. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang bumasag ng manginig ang cellphone sa bulsa ni Maya. Kinuha niya ito at halos manigas ang kanyang buong katawan nang mabasa ang pangalang lumabas sa screen. Doña Victoria calling. Nasaan ka? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Maya. I have people looking for you at the airport.
at the malls, and I will find you. Umuwi ka na sa mansyon bago ko ipakaladkad ang lalaking kasama mo dyan sa litrato. Nanlamig ang mga kamay ni Maya. Tumingin siya sa paligid at doon, sa dilim ng kalsada, nakita niya ang isang itim na Mercedes na dahan-dahang umaandar, tila isang aninong laging nakabantay. Maya, okay ka lang? Namumutla ka? Tanong ni Ethan, akmang hahawakan ang kanyang balikat. Bumitaw si Maya at mabilis na lumayo. Kailangan ko nang umalis, Ethan. Salamat sa hatid at sa pagkain. Teka Maya, anong nangyari? Hindi na lumingon si Maya. Mabilis siyang naglakad patungo sa madilim na eskinita habang ang tunog ng kanyang tibok ng puso ay mas malakas pa sa ingay ng mga sasakyan. Alam niyang hindi na siya ligtas. Ang maskarang suot niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Bawal kang umuwi hanggat hindi tapos ang presentation na to at siguraduhin mong pangalan ko lang ang nakalagay sa main slide. Kundi, sisiguraduhin kong kahit tagalinis ng banyo sa ibang kumpanya ay hindi ka tatanggapin. Padabog na inilapag ni Clarice ang isang makapal na folder sa harap ni Maya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa maliit na espasyo ng workstation ni Maya. Gabi na at halos wala ng tao sa floor, pero ang bawat salita ni Clarice ay umaalingaw-ngaw pa rin sa katahimikan. Pero Ma'am Clarice, konsepto ko po ito. Ako po ang nag-research at gumawa ng draft para sa marketing strategy ng bagong resort. Mahinang sagot ni Maya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Konsepto mo? Darling, look at your ID. Intern ang nakalagay dyan. At tingnan mo ang apelyido ko. Clarice Alonzo. Ang lahat ng lumalabas sa kumpanyang ito ay pag-aari ng mga Alonzo. Utang na loob mo pa sa akin na hinahayaan kitang hawakan ang mga mahahalagang dokumentong ito. Now, work! Tumalikod si Clarice. Ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat pako na ibinabaon sa pasensya ni Maya. Naiwan si Maya na nakatitig sa blankong screen ng computer. Pagod ang kanyang katawan, puyat ang kanyang mga mata, pero ang mas masakit ay ang pagnanakaw ng kanyang dangal. Hinawakan ni Maya ang kanyang manipis na kwintas na nakatago sa ilalim ng blouse. Sa dulo nito ay isang singsing, isang gintong singsing na may tatak ng pamilya Alonzo. Marahan niya itong hinaplos. Tiis, Maya, para sa kalayaang gusto mo, kailangang dumaan sa ganitong hirap. Ang gintong yon ang nagpapaalala sa kanya na kahit tawagin siyang basura, ang dugo niya ay hindi kailanman magiging kauri ng mga mapagkunwari. Samantala, sa madilim na pasilyo malapit sa pantry, nakatayo si Ethan. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang bawat panlalait. Ngunit bago pa siya makalapit para mamagitan, narinig niyang muling tumunog ang cellphone ni Clarice. Mabilis na pumasok si Clarice sa isang bakanteng conference room. Hindi niya alam na bukas ang intercom nito. Manang, nakinig ka ba? Kailangan ko ang mga pangalan ng naging katulong sa mansyon noong 95, pati ang pangalan ng paboritong aso ni Doña Victoria. Oo, kailangan kong magmukhang alam ko ang bawat sulok ng buhay nila. Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko ang allowance mo basta huwag kang magkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Allowance? Manang. May kung anong koneksyon si Clarice sa mga dating tauhan ng pamilya Alonzo. Kaya naman pala, halos perpekto ang pagpapanggap nito. Ginagamit niya ang mga sikreto ng nakaraan para makapwesto sa kasalukuyan. 2:00 na ng madaling araw. Pumasok si Ethan sa main office area. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa computer ni Maya. Natagpuan niya ang dalaga na mahimbing nang nakatulog. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso sa ibabaw ng desk. May ilang piraso ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha, na puno ng pagod pero bakas pa rin ang linis ng kalooban. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Isang manipis na kumot ang inilatag niya sa balikat ni Maya. Bago siya umalis,
Hindi niya napigilang tingnan ang screen ng computer. Doon, nakita ni Ethan ang isang masterpiece. Isang business plan na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong intern. Ang bawat detalye ay pulido, ang bawat projection ay tumpak. Ito ang planong magliligtas sa bumababang shares ng kumpanya. At sa dulo ng slide, may isang maliit, halos hindi makitang watermark. MA. Hindi ka lang basta intern, Maya. Bulong ni Ethan habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Sino ka ba talaga? Biglang gumalaw si Maya. Sa kanyang pagkakaidlip, isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang nakapikit na mga mata. Akala mo ba hindi ko alam kung paano mo nakukuha ang mga sagot sa reports mo? Masyado ka yatang mabilis umakyat, Maya. O baka naman, mabilis kang bumigay? Ang malakas na boses ni Clarice ay tumagos sa ingay ng mga keyboard at usapan sa loob ng opisina. Lahat ng empleyado ay natigilan. Ang mga marites na kanina ay nagbubulungan sa pantry ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Ma'am, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo, sagot ni Maya, habang pilit na ibinabaon ang kanyang mga kuko sa palad upang pigilan ang panginginig ng kamay. Naglalaro ka ng apoy, Maya. Kumalat na ang balita. Nakita kayo ni Ethan sa gilid ng kalsada. Gabi na. At mukhang masyado kayong close. Kaya ba kahit intern ka lang, parang alam mo na ang lahat ng pasikot-sikot dito? Ginamit mo ba ang katawan mo para makuha ang mga impormasyon sa isang assistant? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa floor. Narinig ni Maya ang mga mahinang hagik-hik mula sa likuran. Ang mga kasamahan niyang dati ay humihingi ng tulong sa kanya. Ngayon ay umiiwas na ng tingin. Tila ba ang presensya niya ay isang nakakahawang sakit? Hindi po totoo yan, mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaibigan ko lang si Ethan. Kaibigan? Sa mundong ito, walang libreng tulong, lalo na kung galing ka sa basura. Muling hirit ni Clarice bago ito tumalikod nang may kasamang matunog na tawa. Tanghalian. Mag-isang lumabas si Maya ng gusali. Hindi siya pumunta sa mga sikat na kainan sa BGC. Naglakad siya hanggang sa makarating sa maliit na karinderya ni Aling Pasing. Umupo siya sa isang sulok, nakatitig sa plastik na lamesang may mga bakas ng sebo. "O Maya, bakit namumugto ang mga mata mo?" Tanong ni Aling Pasing habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang. "Heto, dinagdagan ko ng isang pirasong karne ang order mo. Mukhang kailangan mo ng lakas, anak." Napatingin si Maya sa mangkok. Ang simpleng kabutihang yon mula sa isang taong halos walang kilala sa kanya ay nagpabagsak sa kanyang mga luha. "Salamat po, Aling Pasing. Minsan po pala, ang mga taong wala, sila pa ang mas marunong magbigay. Tandaan mo, nak, ang katotohanan ay parang mantika sa tubig. Kahit anong gawin mong lubog, laging lulutang at lulutang yan sa tamang panahon." Bumalik si Maya sa opisina na may mas mabigat na loob. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Clarice na may kausap na 2 security guard. Hawak ni Clarice ang isang maliit na pouch na kulay ginto. "Iyon! Yun ang magnanakaw!" Sigaw ni Clarice nang makita si Maya. Mabilis na hinarang ng mga guard si Maya. "Sandali lang po, anong nangyayari?" Tanong ni Maya. Ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. "Nawawala ang singsing ko. At ikaw lang ang nakita kong pumasok sa opisina ko bago ako umalis para mag-lunch." Galit na sabi ni Clarice. "Wala akong kinukuha, ma'am." Ngunit bago pa makapaliwanag si Maya, mabilis na dinukot ni Clarice ang kanyang kamay at pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng matinding ugong sa kanyang pandinig. Tumagilid ang kanyang muka at ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mga mata. "Magnanakaw ka! Hindi lang trabaho ang ninanakaw mo, pati dangal ng kumpanyang ito." Sigaw ni Clarice
habang ang mga tao sa lobby ay nagsimulang kumuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Hinubaran mo ang dangal ng mga Alonso. Isang hampas lupa na tulad mo. Hindi dapat hinahayaang makatapak dito. Nanatiling nakayuko si Maya. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Ang alat ng sariling dugo sa gilid ng kanyang labi. Pero sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong damdamin na gumigising. Hindi na ito hiya. Hindi na ito takot. Ito ay ang galit ng isang tunay na Alonzo na matagal na niyang pilit na pinatatahimik. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay tila nagniningas na uling na nakatitig ng diretso sa nagtatagumpay na mukha ni Clarice. Sa itaas na palapag, nakatayo si Ethan sa tabi ng glass wall, nakatingin sa ibaba. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga bank statement ni Clarice. Mga dokumentong nagpapatunay na may malaking halagang nawawala sa kaban ng kumpanya sa ilalim ng pirma ng Pekeng Alonso. Humigpit ang hawak ni Ethan sa folder hanggang sa mayanig ang kanyang mga kamay. Konting tiis na lang, Maya. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hayaan nating itodo niya ang lahat para mas masakit ang bagsak. Ang lamig ng hangin sa gabi dito sa BGC ay hindi sapat para palamigin ang hapdi sa pisngi ni Maya. Habang mabilis siyang naglalakad palayo sa gusali, pakiramdam niya ay bawat ilaw ng mga billboard ay nakatitig sa kanya, pinagtatawanan ang kanyang pagkakaapi. Maya, sandali. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Hinarap niya si Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Hayaan mo na ako, Ethan. Tama si Clarice, hindi ako bagay dito. Isa lang akong hamak na intern na walang laban sa isang Alonzo. Pait na sabi ni Maya. Hindi totoo yan. At lalong hindi totoo na wala kang laban. Seryosong sagot ni Ethan. Hindi niya binitawan ang braso ng dalaga. Sa halip, iginiya niya ito patungo sa isang madilim at tahimik na parke, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanilang mga kasamahan. Umupo sila sa isang sementadong bench sa ilalim ng maliwanag na buwan. Doon, sa gitna ng katahimikan, tila mas lalong naging totoo ang lahat. Bakit mo ginagawa to, Ethan? Bakit mo ako tinutulungan? Assistant ka lang din naman. Baka madamay ka pa sa gulo ko. Tanong ni Maya habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Huminga ng malalim si Ethan. Dahil alam ko ang pakiramdam ng minamaliit, Maya. Akala ng mga taong mayayaman dyan sa loob, dahil lang sa apelyido nila ay hawak na nila ang mundo. Galit ako sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para manapak ng dangal ng iba. Masyado silang fake. Masyadong mapagkunwari. Napatingin si Maya kay Ethan. May kung anong bigat sa boses nito na tila nagsasabing may sarili ring itong pinagdadaanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na hindi lang siya ang nagtatago ng sikreto. Sana lahat ng tao, katulad mo na lang, Ethan. Yung hindi tumitingin sa kung anong meron ng isang tao. Bulong ni Maya. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Maya na sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nawala ang takot, nawala ang gulo ng opisina, nawala ang bigat ng pagiging isang Alonzo. Sa balikat ng isang simpleng assistant, nahanap ni Maya ang kalayaang matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Pangako, Maya. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi ka na masasaktan uli hanggat nandito ako. Mahinang sabi ni Ethan, bago niya dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa ibabaw ng kay Maya. Nanatili silang ganoon ng matagal. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng kapayapaan, hindi nila napansin ang isang itim na SUV na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang nagbaba ng bintana. Itinaas niya ang kanyang kamera na may mahabang lens, isang mabilis na pagpindot, isa pang kuha. Pagkatapos ay isa pa.
Kinuha ng lalaki ang kanyang radyo. Boss, nahanap ko na ang hinahanap nyo. Kasama niya ang isang lalaki. Mukhang masyadong malapit ang dalawa. Ipadala mo agad yung mga litrato sa akin. Sagot ng isang boses ng matandang babae mula sa kabilang linya. At siguraduhin mong hindi sila makakaalis nang hindi nyo alam kung saan sila tutuloy. Walang pwedeng humarang sa plano ko para sa apo ko. Ibinaba ng lalaki ang kamera. Ang tunog ng pagsara ng lens cap ay naging huling hudyat ng gabing iyon. Habang si Maya ay nakakaramdam ng kaligtasan sa piling ni Ethan, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang humahabi ng isang mas malaking bitag. This is the future of Alonso Holdings. Ang proyektong ito ang maglalagay sa atin sa mapa ng buong Asia. Buong ningning na nakatayo si Clarice sa harap ng board of directors. Ang malaking screen sa likod niya ay nagpapakita ng bawat slide na binuo ni Maya sa puyat at pagod. Ang bawat graph, bawat salita, at bawat malikhaing disenyo ay ipinangangalandakan ni Clarice na sarili niyang gawa. Sa sulok ng conference room, nakatayo si Maya. Hawak niya ang tray ng tubig at kape. Ang papel niya ay tagapagsilbi lamang sa gitna ng pagpupulong na dapat sana ay siya ang bida. Ang bawat papuri ng mga investors ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Very impressive, Miss Alonzo, komento ng isang matandang direktor. Pero, maaari mo bang ipaliwanag ang sustainability projection sa slide 14? Medyo komplikado ang computation dito. Natigilan si Clarice. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa screen. Hindi niya alam ang sagot dahil hindi naman niya binasa ang kabuuan ng ninakaw niyang file. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging pilit. That's based on the current market trends, of course. Very practical approach, sagot ni Clarice. Pilit na pinatataas ang tono ng boses. Practical? But the figures suggest a long-term risk management strategy. Can you be more specific? Tanong uli ng direktor. Pati ang ibang mga nasa mesa ay nagsimulang magbulungan. Ang kaba sa mukha ni Clarice ay hindi na maitago. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Maya para magsali ng tubig sa baso ni Clarice. Sa ilalim ng tray, may isang maliit na piraso ng papel. Inilapag ito ni Maya sa tabi ng laptop ni Clarice nang hindi napapansin ng iba. Nakasulat doon, page 42, Appendix B. Look at the ROI versus Environmental Impact Ratio. Saglit na tiningnan ni Clarice ang papel. Nagliwanag ang kanyang mukha. I'm sorry, what I meant was, if you look at the ROI versus Environmental Impact Ratio in Appendix B, tuloy-tuloy na binasa ni Clarice ang paliwanag. Namangha ang board. Naisalba ang presentation. Imbes na magpasalamat, isang matalim at punong-puno ng puot na tingin ang ibinigay ni Clarice kay Maya. Para sa kanya, ang tulong ni Maya ay hindi kabutihan, kundi isang sampal sa kanyang pride. Nang matapos ang meeting at lumabas ang mga direktor, mabilis na hinarap ni Clarice si Maya. How dare you? Bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Inaakala mo bang bayani ka? Do you think you can make me look stupid and then act like my savior? Gusto ko lang pong ma-approve ang project, ma'am. Para sa kumpanya. Mahinang sagot ni Maya. The company is mine. I am an Alonzo. Sigaw ni Clarice, sabay hablot sa ID ni Maya mula sa leeg nito. You're done, Maya. You're fired. Ngayon din, ipack mo ang mga gamit mo at lumayas ka rito. Pero ma'am, wala po akong maling ginawa. I don't care. Ayaw ko nang makita ang mukha mo sa gusaling ito. Go back to the slums where you belong. Doon ka bagay, sa dumi at sa putik. Padabog na lumabas si Clarice. Iniwan si Maya na nakatayo sa gitna ng malamig na conference room. Ang kanyang ID ay nakahandusay sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na kinuha ni Ethan ang folder ng presentation. Nakita niya ang maliit na papel na iniwan ni Maya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang tinitingnan ang labas ng bintana.
Ang BGC skyline na tila naghihintay sa isang malaking pagbabago. The higher they climb, the harder they fall. Bulong ni Ethan. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-text. It's time. Ipadala na ang DNA reports sa legal team. Heto na ang lahat ng basura mo, Maya. Baka gusto mong dagdagan ko pa ng tissue para sa mga luha mo? Isang karton ang padabog na ibinagsak ng isang katrabaho sa tapat ng elevator. Narinig ni Maya ang hagikhika ng mga marites sa paligid. Ang mga taong dati ay humihingi ng tulong sa kanya sa mga reports, ngayon ay tila nanonood ng isang masayang palabas. Namumula ang mga pisngi ni Maya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagod na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Tahimik niyang binuhat ang karton. Habang pababa ang elevator, tinitingnan niya ang sarili sa refleksyon ng bakal na pader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mata ay pagod, pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang kislap na hindi pa rin namamatay. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Taguig, bumagsak ang kanyang balikat. Ang tumutulong bubong at ang amoy ng luma ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-alis ng sapatos, isang pamilyar at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Masyadong mababa ang panlasa mo sa tirahan, Maya. Hindi ganyan ang kinalakihan ng isang Alonzo. Nanigas si Maya. Sa gitna ng kanyang maliit na kwarto, nakaupo si Doña Victoria. Ang kanyang mamahaling seda na suot at ang nagniningning na mga brilyante ay tila hindi nababagay sa madilim na silid na yon. Sa labas, nakaparada ang dalawang itim na SUV na nagpapasikip sa eskinita. Lola, mahinang sambit ni Maya, huwag mo akong tawaging Lola habang suot mo ang basahang iyan. Pinanood kita, Maya. Hinayaan kitang maglaro ng normal life dahil akala ko ay magsasawa ka rin. Pero ano ito? Pinapahiya mo ang apelyido natin sa harap ng isang pekeng babaeng tulad ni Clarice? Pinahayaan mong sampalin ka niya? Gusto ko lang pong patunayan na kaya kong mabuhay nang wala ang pera niyo. Sagot ni Maya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. At anong napatunayan mo? Na ang katulad mo ay madaling durugin? Enough of this nonsense. Tumayo ang matanda. Ang kanyang tungkod ay tumunog ng malakas sa sahig. Umuwi ka na sa mansyon. Bukas ang grand gala ng kumpanya. Ipakikilala kita bilang tagapagmana at tatanggapin mo ang kasunduan sa kasal na inihanda ko. Kung hindi, kakalimutan ko nang naging apo kita. I will strip you of everything, including the name you're so proud of. Kahit ang pangalan ko, Lola, lahat, Maya, magiging literal kang basura sa paningin ng mundong ito. You have until tomorrow night to decide. Be at the gala, dressed like a queen, or stay here and rot like a peasant. Lumabas ang Donya, iniwan si Maya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita ng kanyang lola ay tila mga tanikala na muling pumupulupot sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumapit si Maya sa basag na salamin sa ibabaw ng kanyang lababo. Kinuha niya ang isang basang bimpo at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tiningnan ang kanyang sarili ng masinsinan. Hindi ako basura. At hindi rin ako isang puppet. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. May isang missed call at isang text message mula kay Ethan. Tonight, the truth will set us free. Meet me at the gala. I have something to show you and the whole world. Maniwala ka sa akin, Maya. Tapos na ang pagtatago. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib. May isang maliit na pag-asa ang muling nabuhay. Kinuha niya ang kanyang tanging mamahaling gown na itinago niya sa ilalim ng kama. Isang gown na simbolo ng kanyang nakaraan na ngayon ay gagamitin niya para sa kanyang kinabukasan. Handa na ako, bulong ni Maya. Hindi na para sa lola ko, kundi para sa akin. At para sa ating dalawa, Ethan. Anong ginagawa ng basurang to
sa gitna ng palasyo. Guards, bakit hinayaan ninyong makapasok ang pulubing yan dito? Ang matinis na boses ni Clarice ay tila hiwa ng patalim sa gitna ng marangyang musika sa loob ng Grand Ballroom. Lahat ng mga matataas na opisyal, mga business partners, at mga kilalang tao sa lipunan ay sabay-sabay na lumingon. Sa gitna ng pulang carpet, nakatayo si Maya. Ngunit hindi na siya ang lantang intern na nakayuko. Suot niya ang isang midnight blue gown na gawa sa mamahaling sutla na bumabalot sa kanyang katawan ng may natural na gilas. Ang kanyang buhok ay nakaapdo, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mukhang hindi na kailangan ng makapal na makeup para magningning. I am a guest, Clarice. At huling pagkakaalam ko, hindi ikaw ang may-ari ng hotel na to. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Maya. Guest? Isang fired intern? Guest sa pinaka-exclusive na event ng taon? You must have stolen that dress. O baka naman kung sinong matanda ang pinatos mo para lang makabili ng tiket. Humalakhak si Clarice. Pilit na kumukuha ng kakampi sa mga taong nakapaligid. Umalis ka na bago ko ipakaladkad ang payat mong katawan sa labas. Akma nang itataas ni Clarice ang kanyang baso ng champagne para isaboy sa mukha ni Maya. Isang eksenang alam niyang tatatak sa lahat. Nang biglang may isang kamay na humawak sa kanyang pulsuhan. Isang mahigpit at nanginginig sa dambuhalang awtoridad na kamay. Don't even think about it, Clarice. Napasinghap ang lahat. Si Ethan. Ngunit hindi na siya ang lalaking nakapolo, shirt na may bitbit na clipboard. Nakasuot siya ng isang pasadyang taksido na tila iginuhit para sa kanyang balikat. Ang bawat kilos niya ay hindi nagaling sa isang assistant. Ito ay kilos ng isang taong sanay mag-utos at sundin. Ethan, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Bitawan mo ako. Assistant ka lang. Sigaw ni Clarice, bagamat may kaba na sa kanyang boses. Lumingon si Ethan kay Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalala, ngayon ay nagniningning sa paghanga at determinasyon. You look beautiful, Maya. Sabi ko sa'yo, hindi na tayo magtatago. Sa malayo, sa itaas na balkonahe ng ballroom, nakatayo si Doña Victoria. Nakatingin siya sa ibaba, hawak ang kanyang ginintuang tungkod. Isang maliit at misteryosong nangiti ang gumuhit sa kanyang labi nang makita ang kanyang apo na nakatayo ng tuwid sa harap ng bagyo. Ladies and gentlemen, please take your seats. Anunsyo ng Master of Ceremonies mula sa entablado. The program is about to begin. We are honored to finally introduce the man who has been leading Alonso Holdings from the shadows for the past year. Namutla si Clarice. Inayos niya ang kanyang gown at lumapit sa entablado. Iniisip na marahil ito na ang pagkakataon niyang ipakilala bilang anak ng mga Alonso. Tumingin siya nang may pangungutya kay Maya at Ethan. Manood kayo kung paano magningning ang isang tunay na bituin. Bulong niya bago tumalikod. Ang ilaw ay dahan-dahang namatay at isang solong spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Everyone, let us give a warm welcome to our CEO, the visionary leader of the new generation, Mr. Ethan Valderrama. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Clarice. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood si Ethan na dahan-dahang humahakbang paakyat sa entablado, diretsyong naglalakad patungo sa podium. Ethan? Bulong ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Hindi maaari. Ang akala niyo siguro, sapat na ang magsuot ng magarang damit at gumamit ng kilalang apelyido para makuha ang respeto ng mundong ito. Ang boses ni Ethan sa podium ay hindi na ang mahinahong boses ng assistant na kasalo ni Maya sa fishbowlan. Ito ay boses ng isang leon, malamig, makapangyarihan, at walang takot. Nanatiling nakatayo si Clarice sa gitna ng aisle, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel, habang ang mga mata ng lahat ng panauhin ay nakatitig sa kanya. For the past months, I've worked as a project assistant.
I wanted to see who among my employees are working with integrity and who are just using the company as their personal playground. Pagpapatuloy ni Ethan, ang kanyang paningin ay lumingon kay Maya na nasa dulo ng ballroom bago ito bumalik ng may puot kay Clarice. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at bumukas ang dambuhalang projector screen sa likod ni Ethan. Isang video ang lumabas. Hindi ito tungkol sa marketing. Ito ay footage mula sa isang tagong CCTV camera sa loob ng opisina. Malinaw na makikita si Clarice na binubuksan ang bag ni Maya at itinatago ang sarili niyang gintong pouch sa loob nito. Kasunod noon ay ang mga screenshots ng bank transfers, mga illegal na transaksyon ni Clarice gamit ang pondo ng kumpanya na ipinapadala sa isang account sa labas ng bansa. That's a lie. Fake news yan. Gawa-gawa lang yan ng intern na yan para siraan ako. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ethan, Sir, huwag kayong maniwala sa kanya. I am an Alonzo. I am your family. Family? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ethan. I have the DNA results, Clarice. O mas tamang tawagin kitang Clarice Vega. Anak ng isang dating kasambahay sa mansyon na naglayas-dala ang mga nakaw na impormasyon tungkol sa pamilya Alonzo. Isang malakas na singhap ang namayani sa buong ballroom. Ang mga marites na kasamahan nila sa opisina na dati ay sumasamba kay Clarice. Ngayon ay dahan-dahang lumalayo rito. Tila ba meron itong nakakahawang dumi? You bullied the most hardworking employees. You stole concepts. You even slapped an innocent woman in public just to hide your own insecurities. Sabi ni Ethan, bawat salita ay tila sampal na bumabalik kay Clarice. Hindi ko kailangan ng mga taong ang tanging puhunan ay pagkukunwari. Security, escort Miss Vega out of the building and make sure the police are waiting outside. Hindi! Bitawan niyo ako. Mga wala kayong utang na loob. Ethan, magsisisi ka! Galing na sigaw ni Clarice habang kinalakaladkad siya ng mga security guard palabas ng ballroom. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig at ang kanyang sapatos, ang sapatos na ipinang-apak niya kay Maya, ay natanggal ang takong sa gitna ng pagpupumiglas. Nang tumahimik ang paligid, tumingin si Ethan ng diretso kay Maya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Gusto kong humingi ng paumanhin sa isang tao. Pinanood ko siyang masaktan. Pinanood ko siyang apihin. Dahil kailangan kong hintayin ang tamang sandali para matapos ang lahat ng ito ng minsanan. I'm sorry, Maya. Lahat ng mata ay bumaling kay Maya. Ngunit sa halip na matuwa, ramdam ni Maya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking sinasandalan niya sa hirap, ay nagsinungaling din sa kanya. Dahil ba ito sa kumpanya, Ethan? O dahil ba ito sa kasunduan ni na Lola? Bulong ni Maya, sapat lang para marinig niya. Biglang tumayo si Clarice sa may pintuan bago siya tuluyang mailabas. Lumingon siya at sumigaw ng huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng demonyong nangiti. Kung luwa daw ako, ano naman ang tawag niyo sa babaeng yan? Akala niyo ba santo siya? Heed my words, ang maya na yan ay isa ring Alonzo. Nagtatago siya, nagpapanggap na mahirap para lang paglaruan kayong lahat. She is the heir of this company. She is the biggest liar of all. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mas nakakabingi. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba si Doña Victoria. Ang kanyang tungkod ay tumutunog sa bawat hakbang. Yes, she is. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pride. Meet my granddaughter, Maya Alonzo, ang tunay na tagapagmana ng lahat ng nakikita ninyo. Ang bawat flash ng kamera ay tila kidlat na tumatama sa mga mata ni Maya. Ang bulungan ng mga tao, ang mga marites na dati ay tinatawag siyang basura, ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng kanyang pandinig. Isang Alonzo? Ang intern na naglilinis ng sapatos ni Clarice ay isang Alonzo?
Nagpanggap siyang mahirap para lang spyhan tayo? Naramdaman ni Maya ang pag-ikot ng paligid. Ang marangyang gown na suot niya ay biglang naging kasing bigat ng bakal. Tumingin siya kay Ethan na nakatayo pa rin sa entablado. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng hirap ay siya ring arkitekto ng gabing ito. Isang gabing tila isang malaking bitag. Maya, tawag ni Ethan. Dahan-dahang bumababa sa podium. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawad, kailangan ko itong gawin para mabura ang lahat ng dumi sa kumpanya, para maibalik ang dangal mo. Dangal ko o ang dangal ng Alonso Holdings? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig, pero malinaw na narinig ng lahat. Ginamit mo ako, Ethan. Pinanood mo akong mapahiya. Pinanood mo akong masaktan. Lahat ng yun ay bahagi lang ng plano mo para sa kumpanya. Hindi, Maya. Ang nararamdaman ko sa'yo, totoo yun. How can I believe you? Ang Ethan na minahal ko ay assistant lang. Ang Ethan na minahal ko ay kasalo ko sa fishballs. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, hindi ko na alam kung sino ka. Lumapit si Doña Victoria. Ang tunog ng kanyang tungkod ay tila hatol ng kamatayan sa katahimikan ng ballroom. Enough, Maya. Stop this drama. Ethan did what was necessary. And now, as your grandmother, I'm officially announcing your engagement to Ethan Valderrama. This is the union that will save our empire. Isang malakas na palakpakan ang ibinigay ng mga business partners, ngunit para kay Maya, ang bawat palakpak ay tila tunog ng rehas na nagsasara sa kanya. Kasal? Union? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maya. Lola, nakalimutan niyo yata. Ang tinapon niyo sa kalsada ay ang apo niyo. At ang Maya na bumalik ngayon ay hindi na ang puppet na sunod-sunuran sa inyo. Hinarap ni Maya ang buong ballroom. Ang kanyang kitchang, aura, ay tila isang bagyong hindi mapipigilan. Oo, ako si Maya Alonso, ang babaeng tinawag ninyong basura, ang intern na pinagtawanan ninyo habang pinapahiya ng isang peking leader. Kung kailangan ninyo ng isang Alonso na ang puhunan ay kasinungalingan at kapangyarihan, hindi ako yun. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, hinubad niya ang gintong singsing na may tatak ng pamilya Alonso. Ang singsing na itinago niya sa ilalim ng kanyang blouse sa loob ng mahabang panahon. Kling! Binitawan niya ang singsing sa ibabaw ng marmol na mesa sa harap ni Doña Victoria. I'm resigning. Hindi lang sa kumpanya kundi pati na rin sa pangalang ito. I'm choosing my own life, Lola. I'm choosing the Maya that doesn't need a golden chair to be respected. Tumingin siya ng huling pagkakataon kay Ethan. Salamat sa pagtuturo sa akin na kahit ang pinakamagandang maskara ay isa pa ring panlilin lang. Mabilis na tumalikod si Maya. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, naglakad siya palabas ng ballroom nang may mataas na noo. Hindi siya tumatakbo. Bawat hakbang ng kanyang takong ay tila deklarasyon ng kalayaan. Maya! Wait! Sigaw ni Ethan. Akmang hahabol, ngunit hinarangan siya ng mga security guard ni Doña Victoria. Let her go, Ethan! Sigaw ng matanda. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hiya. If she leaves that door, she is nothing. She will have no money, no connections, nothing. Napatigil si Ethan. Nakita niya ang likod ni Maya, na tuluyan nang nawala sa malaking pintuan ng hotel. Ang liwanag ng BGC skyline sa labas ay tila nilalamon ang figura ng babaeng mahal niya. Nakamit ni Ethan ang hustisya para sa kumpanya. Napatalsik niya ang kaaway. Pero sa sandaling iyon, habang hawak ang titulong CEO, naramdaman niya ang isang matinding kawalan. Sa kalsada, sa gitna ng ulan na biglang bumuhos, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ni Maya. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na muka ang lumabas. Ready to start over, Maya? Tanong ni Aling Pasing. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakasuot ng apron. Nakasuot siya ng isang simpleng black suit at ang kanyang sasakyan ay hindi basta-bastang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Maya.
Aling Pacing? Sabi ko sa'yo, anak, ang katotohanan ay parang mantika sa tubig. Lulutang at lulutang yan. Tara na. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa tunay na naiwan ng nanay mo. Hija, huwag kang matakot. Matagal na kitang hinihintay na magdesisyon para sa sarili mo. Nanatiling tahimik si Maya sa loob ng sasakyan ni Aling Pasing. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa gulo ng kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng naghahain sa kanya ng sinigang sa kanto ng BGC ay siya ring lalaking nagmamaneho ngayon ng isang mamahaling sedan. Aling Pasing, sino po ba talaga kayo? Bakit kayo may ganitong sasakyan? At anong kinalaman niyo sa nanay ko? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay paos. Mula sa pag-iyak. Ang totoo, Maya, ako ang dating personal lawyer at pinakapiling kaibigan ng nanay mo. Panimula ni Aling Pasing habang nakatingin ng diretso sa kalsada. Noong pumanaw siya, alam niyang hindi magiging madali ang buhay mo sa ilalim ng lola mo. Ipinangako ko sa kanya na babantayan kita mula sa malayo. Ang karinderya, iyon ang paraan ko para makita kung anong klaseng tao ka lalaki at hindi mo ako binigo, Maya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik at simpleng bahay sa Antipolo. Malayo sa ingay ng BGC, malayo sa sumasakal na ginto ng mga Alonzo. Iniwan ng nanay mo ang isang secret trust fund at ang tunay na testamento niya. Hindi niya gustong maging bilanggo ka ng korporasyon. Gusto niyang magkaroon ka ng guardianship sa sarili mong buhay, hindi ang lola mo. Paliwanag ni Aling Pasing habang iniaabot ang isang lumang leather-bound na notebook. Nang buksan ni Maya ang notebook, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina. May mga sketch ng mga damit, mga pangarap ng isang maliit na negosyong puno ng sining at isang mensahe. Huwag mong hayaang diktahan ng apelyido ang halaga ng iyong puso. Samantala, sa tapat ng saradong karinderya ni Aling Pasing sa Taguig, nakaupo si Ethan sa isang plastik na upuan. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang tuxedo ay tila basahan na lang sa gitna ng dilim. Napakagaling mo, Ethan. Bulong niya sa sarili. Puno ng panunuya. Nanalo ka sa boardroom, pero natalo ka sa buhay. Hindi niya magawang umuwi sa kanyang penthouse. Ang bawat tagumpay niya bilang CEO ay tila walang saysay kung wala ang babaeng nagparamdam sa kanya na sapat na ang maging Ethan lang. Alam niyang sa pagtatago niya ng katotohanan kay Maya, naging kauri na rin siya ni na Clarice at Doña Victoria. Mga taong mas pinahahalagahan ang practicality at plano kaysa sa damdamin. Kinuha ni Ethan ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang private investigator. Find her. I don't care how much it costs or how long it takes. Just find Maya. I need to explain. I need to ask for forgiveness. Lumipas ang 3 araw, natagpuan ni Ethan si Maya sa isang maliit na hardin sa Antipolo. Nakasuot si Maya ng simpleng puting duster, abala sa pagdidilig ng mga halaman. Mukha siyang payapa, malayo sa tensyon ng ballroom. Maya, tawag ni Ethan. Ang kanyang boses ay basag. Napatigil si Maya pero hindi siya lumingon. Paano mo nahanap ang lugar na to? Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanap. Maya, please, hindi ko kailangan ng kumpanya. I resigned as the CEO of Alonzo Holdings kahapon. I realized, what is power if I can't even protect the person I love from the pain I caused? Dahan-dahang humarap si Maya. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Ethan, hindi sapat ang pag-alis sa posisyon para ayusin ang lahat. Ang tiwala, parang salamin yan. Kapag nabasag, kahit anong glue ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. Handa akong maghintay, Maya. Handa akong patunayan sa'yo na ang Ethan na nakilala mo sa Fishbowlan, iyon ang totoo. Iyon ang gusto kong maging habambuhay. Lalapit sana si Ethan nang biglang tumunog ang gate. Isang pulis ang pumasok, kasama ang isang abogado. Miss Maya Alonzo, we have an urgent matter.
Si Clarice Vega, nakatakas siya sa custody habang nililipat sa provincial jail at bago siya nawala, may iniwan siyang mensahe sa pader ng selda niya. Abot langit ang kaba ni Maya habang binabasa ang litrato ng mensahe mula sa phone ng pulis. Hindi pa tayo tapos, Maya. Kung anong kinuha mo sa'kin, kukunin ko rin sa'yo at sisimulan ko sa lola mo. Sunugin mo na ang lahat, Clarice, pero hinding-hindi mo makukuha ang respeto na kailanman ay hindi naging sayo. Ang sigaw ni Maya ay bumasag sa nakakangilong tunog ng sirena sa labas ng mansyon ng mga Alonso. Sa loob ng malawak na sala, kung saan nakasabit ang mga dambuhalang portrait ng pamilya, nagkakagulo ang lahat. Amoy gasolina ang paligid. Nakatayo si Clarice sa gitna ng hagdan. Gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi at punit-punit. Hawak niya ang isang lighter at ang apoy nito ay tila sumasayaw sa kanyang mga matang, wala na sa katinuan. Respeto? Iyan ba ang ipinagmamalaki mo, Maya? Humalakhak si Clarice, isang tawang puno ng pait at desperasyon. Lahat kayo, tinuringan niyo akong basura. Akala niyo ba madali ang magpanggap? Akala niyo ba masarap ang laging may takot na baka isang araw magising ako na wala na ang lahat? Ngayong wala na ako, sisiguraduhin kong wala rin kayong babalikan. Sa isang sulok, nakaluhod si Doña Victoria, hawak-hawak ng mga tauhan ni Clarice na binayaran niya gamit ang huling pera ng kumpanya na naibulsa niya. Ang matanda na dati ay tila isang reyna, ngayon ay nanginginig sa takot. Ang kanyang hiya ay mas masakit pa sa pagkakahawak sa kanyang braso. Clarice, itigil mo na to! Sigaw ni Ethan habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Masisira lang ang buhay mo lalo. Let her go. Let Doña Victoria go. Huwag kang lalapit, Ethan. Alam kong mahal mo ang babaeng yan. Gusto mong makitang masunog ang lahat ng pinapahalagahan niya? Akmang itatapon na ni Clarice ang lighter sa kurtinang basa ng gasolina. Sige, ituloy mo. Hamon ni Maya na nagpagulat sa lahat. Humakbang si Maya palapit, lampas kay Ethan. Sunugin mo ang mansyon. Sunugin mo ang pera. Pero Clarice, kahit maging abo ang lahat ng to, ako pa rin ang Maya na marunong magmahal. Ako pa rin ang Maya na may totoong kaibigan. At ikaw, kahit hindi masunog ang mansyong ito, wala ka ng kahit ano. You are empty, Clarice. You are just a shell of a person chasing a dream that was never yours. Natigilan si Clarice. Ang apoy sa kanyang kamay ay tila humina sa harap ng katotohanang binitawan ni Maya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Wala akong kahit ano. Bulong ni Clarice. Lumingon siya sa paligid, sa mga mamahaling gamit na naging obsession niya. Napatingin siya sa sarili, sa malaking salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Biglang bumukas ang mga pinto. Ang mga pulis, kasama si Aling Pasing, ay mabilis na pumasok. Bago pa makakilos si Clarice, mabilis siyang nayakap ni Ethan para makuha ang lighter, habang ang mga security ay sinagip si Doña Victoria. Bitawan niyo ako! Hindi pa tapos to! Sigaw ni Clarice habang pinupusasan. Ngunit ang kanyang boses ay wala nang bagsik. Ito ay boses na lang ng isang taong tuluyan ng talo. Nang mailabas na si Clarice, dahan-dahang lumapit si Maya kay Doña Victoria. Ang matanda ay tumingin sa kanyang apo, sa babaeng tinapon niya sa kalsada, pero ngayon ay siyang nagligtas sa kanya. Maya, mahinang sambit ng Donya. Patawad sa lahat ng utang na loob na ipinilit ko sa iyo, sa lahat ng sakit. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, niyakap niya ang kanyang lola, isang yakap na hindi para sa mana, kundi para sa kapayapaan. Lumabas si Maya sa mansyon. Sa hardin, sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo si Ethan. Nakatingin siya kay Maya ng may halong kaba at pag-asa. Maya,
Tawag ni Ethan. Tapos na ang lahat. Clarice is gone. Ang lola mo. Mukhang natuto na rin sa wakas. Oo, Ethan. Tapos na. Sagot ni Maya. Ano nang plano mo? Ngayong malaya ka na. Tumingin si Maya sa kanyang mga kamay. Wala na doon ang singsing ng mga Alonzo. Wala na rin doon ang dumi ng kape mula sa San Igkong tea. Plano kong bumalik sa Antipolo. Plano kong ituloy ang pangarap ni nanay. Isang simpleng buhay, Ethan. Walang maskara. May space ba sa Antipolo para sa isang lalaking marunong lang kumain ng fish balls at marunong mag-sorry araw-araw? Tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Maya. Isang nanangiting totoo. Isang nanangiting hindi kailangang itago. Titingnan natin, Ethan. Pero sa ngayon, gusto ko munang maglakad nang hindi iniisip kung saan ako patungo. Naglakad si Maya palayo sa mansyon at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang bagong simula habang ang anino ni Ethan ay sumusunod sa kanya. Handang maghintay, handang magmahal ng tapat. Isang taon ang mabilis na lumipas. Dito sa isang tahimik na burol sa Antipolo, kung saan ang hangin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak, nakatayo ang isang maliit na studio na gawa sa kahoy at salamin. Walang malalaking karatula ng Alonzo Holdings. Sa halip, isang simpleng ukit sa pintuan ang mababasa, lihim na hiyas, Design and Art Studio. Sa loob, abala si Maya sa pag-aayos ng mga tela. Wala na siyang suot na mamahaling gown. Tanging isang simpleng linen dress at ang kanyang matamis na ngiti ang suot niya. Ang bawat disenyo niya ngayon ay hindi para sa business strategy, kundi para sa sining na nagmumula sa kanyang puso. Hija, may bisita ka. At mukhang hindi na naman siya makapaghintay. Biro ni Aling Pasing habang inilalapag ang isang baso ng sariwang juice sa mesa ni Maya. Pumasok si Doña Victoria. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng mga brilyanteng nakakasilaw. Isang simpleng abaniko lang ang hawak niya. At sa kanyang mga mata, wala na ang bagsik ng isang diktador. Lola, napadalaw kayo? Tanong ni Maya sabay mano sa matanda. Gusto ko lang makita ang bago mong koleksyon, Maya. At gusto ko ring humingi ng payo. Ang kumpanya ay maayos na sa ilalim ng bagong board, pero aminin ko, mas masaya ang mansyon simula nang hindi na tayo nag-aaway tungkol sa pera. Mahinahong sabi ng Donya. Ngumiti si Maya. Napatawad na niya ang kanyang lola, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil ang pagpapatawad ang naging susi para tuluyan siyang maging malaya. Naintindihan niya na ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay bahagi lang ng paghubog sa kung sino siya ngayon. Kumusta naman si Clarice? Balita ay nasa loob pa rin ito. Nagsisilbi ng kanyang parusa. Ngunit sa huling sulat na natanggap ni Maya, tila unti-unti na nitong tinatanggap ang kanyang tunay na sarili. Isang mahabang landas ng pagsisisi, pero may pag-asa pa rin sa dulo. Maya-maya pa, huminto ang isang pamilyar na motor sa labas. Pumasok ang isang lalaking may bitbit na 2 baso ng kape at isang supot ng mainit na tinapay. Ethan? Bati ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. I brought your favorite. At balita ko, kailangan mo ng assistant para sa exhibit mo sa susunod na linggo? Free ako at promise hindi ako magpapanggap na CEO. Biro ni Ethan sabay kindat. Nagtawanan sila. Hindi naging madali ang muling pagbuo ng tiwala, pero pinatunayan ni Ethan na handa siyang magmula sa simula. Hindi dahil sa yaman ni Maya, kundi dahil sa pagmamahal na nahanap nila sa gitna ng mga kasinungalingan. Humarap si Maya sa bintana, nakatingin sa malayo kung saan tanaw ang matatayog na gusali ng BGC. Ang mga maskara ay natanggal na, ang mga lihim ay nabunyag na, at sa dulo ng lahat, napatunayan ni Maya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelyidong dala, kundi sa katapangan mong yakapin ang katotohanan
gaano man ito kapait. Dahil sa huli, ang pag-ibig na walang pagkukunwari, ang tanging kayamanang hindi mananakaw ng kahit sino. Mga minamahal kong taga-subaybay, dito nagtatapos ang ating kwento. Naway magsilbi itong paalala na sa mundong puno ng maskara, ang pagiging tapat sa sarili at sa kapwa ang pinakamagandang hiyas na maaari nating isuot. Ako po ang inyong lingkod, si Clara, hanggang sa muli nating paglalakbay ng puso sa boses ng pagmamahal. Manatiling tapat, manatiling nagmamahal. Paalam. At sa dulo ng bawat pagsubok, doon natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan na walang halagang katumbas sa mundong ito. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa akin hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Sa bawat salitang aking hinabi, lalo na sa mga bahagi kung saan kailangang lunukin ni Maya ang kanyang dangal sa harap ng pang-aapi, tila muli ring kumikirot ang aking sariling puso. May mga sandaling napatigil ako sa pagsusulat. Dinaramdam ang bigat ng bawat luhang pumatak sa pisngi ng ating bida. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga taong piniling maging matatag sa gitna ng unos at nahanap ang lakas sa gitna ng kanilang sariling kahinaan. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi tanda ng pagkatalo. Sa halip, ito ay parang isang munting ningas ng liwanag sa gitna ng malalim na gabi o isang binhi ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa tuyot na lupa. Ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa kintab ng suot o sa yaman ng pangalan, kundi sa tibay ng ating pananalig sa kabutihan ng kapwa. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maya, sapat na ba ang pagtalikod ni Ethan sa lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan para muli ninyo siyang pagkatiwalaan? O naniniwala ba kayo na may mga sugat na kahit kailan ay hindi na kayang paghilumin ng anumang sakripisyo? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa aming comment section dahil bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa amin. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Pamagat, ang maskara ng BGC. Ang kwentong ito ay orihinal na katani, boses ng pagmamahal, isinalaysay ni Clara.